Panahon daw po ng pagsibol ng mga bulaklak. Diba? Ayan. And there is that life na na nag-iikot, di ba? Yung tinatawag na circle of life. Yan po ay concept na may buhay. May panahon ng tagtuyot, may panahon ng tag-ulan, o sa ibang bansa, yung kanya-kanyang panahon ng weather. Kaya nga may joke tayo dito eh. Kahit sa politika, weather lang yan. Diba? Panahon lang yan. But spiritually, we can also relate them sa ating mga buhay habang tayo po ay may hininga, habang tayo po ay may lakas, sigun sa ating mga pangkalusugan, edad. So, sa linggo pong ito ay aware naman kayo sa matatawag na mga pangyayari. Na updated naman po tayo sa mga posting. Siyempre, panahon po ngayon ang ministeryo natin ay nagdaan. At pwedeng ang pamilya po ngayon ni Brother Ruel ay nagdadaan pa rin po sa panahon ng kalungkutan. So again, nagre-relate, no? Yung kahalagahan ng panahon. Or kung sa English po ay time. Yan. And yung time na yan ay makabuluhan. Kahit ang mga wala sa Panginoon, pananampalataya, meron silang pinapahayag, di ba, na yung time na yon ay nandun yung kahalagahan. Kasi yung time na yan, maraming mga memes na bababasa kayo patungkol sa time. And nagbibigay sila ng pagpapaalaala. And ang Bible po, from the onset, ay andyan yan eh. Nagbabanggit siya ng patungkol sa panahon. In the beginning, John 1:1. In the beginning, John 1:1. And sa Book of Revelations, di ba? Very clear din po ang pagtatapos na aklat ng Biblia. Revelations 22, binabanggit po doon ang isang katotohanan. At pwede din po natin lang tignan yung pinakang last verse ng chapter 22. Pakaganda po eh, yung last verse ng chapter 22. Siyempre, officially, the Bible speaks na magtatapos po ang Biblia sa chapter 22, etc. Pinahayag sa chapter 1, balikan natin, chapter 2, chapter 3. He is the Alpha and the Omega, and the Hebrew Greek, siya yung pasimula, siya yung katuparan ng lahat, papatupad ng... And you know, my heart this morning, kasama ng kapaguran, puyat, pag-iintindi rin po. Nandun po ang puso ni Pastor na maghihikayat, pang lahat. Iba-iba man po ang antas ng ating pananampalataya. Dalangin ko po paunawa ako sa kahalagahan ng panahon. Paulit-ulit na lang si Pastor, di po ba? And muli, nagampanan ko po yun ng 3 pagkakataon. Nung necro, ang audience doon ay dapat pang-workers yun. Pero siyempre, intindido natin yung iba-ibang manggagawa sa kanya-kanyang schedule. And then, nandun yung pamilya ng partido ni Sister Ellen. And nagpahayag ako sa dapat na antas ng kanilang pananampalataya. Yeah. And then, nandun nga po din yung isang pangyayari, tuloy po, na nasundan, mga chika-chika, mga kausap-kausap ng ilang gabi. Andun po yung last night. Yung last night, ganun din, ineko ko naman
sa partido naman mismo ni Brother Ruel, no? And sama na natin doon ang isang nakapakinig na lingkod bayan, dalangin ko makadagdag sa kanyang kaalaman, no? Yung halaga ng panahon, ng buhay, yung time. Hoping, no? Na kapag dagdag tayo ng mga kaalaman. And then, kahit sa araw po ng libing kahapon ni Brother Ruel, muli ko pong nire-emphasize yun yung halaga ng buhay. Inugnay ko na lang yung pagkakataon sa dalawang katauhan ng Bible. Pinakamatalino sila sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Siyempre, lagi, si Haring Solomon, aklat ng Ecclesiastes, ay naglalaman ng binabanggit din pong katotohanan, halaga ng oras. Yung, there is a time for everything under the sun. A time to be born and a time to die physically. Pero si Haring Solomon, hindi pa niya unawa, kahit siyang pinakamatalino sa Lumang Tipan, hindi pa niya unawa ang isang katotohanang mangyayari sa Bagong Tipan. Kasi ang kalaman lang po nila Haring Solomon noon, may Diyos silang kinikilala, etc., etc. Meron silang parang pag-asa na may isang pagkakataong mangyayari sa kanilang buhay. But until such time, na isa katuparan lamang po yun sa Bagong Tipan. Yung mga hula ng mga propeta na may darating na tagapagligtas ng sangkatauhan. At yan po ay napatupad. At yan din ay naunawaan ni Apostol Pablo. Kaya nga mas marami siyang nagampanan eh. Di ba? Si Apostol Pablo ay talagang ginamit ng Panginoon hindi sa kapwa Hudyo lang, but sa kabuuan ng mga hentil sa buong mundo. At tayo po'y damay doon. Pag sinabing hentil, tayo po'y hindi dugong Hudyo, ha? Ang sino mang hindi dugong Hudyo ay hentil, ang tawag po. No? So, umabot yan. Yung mabuting balita na yan ng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo sa sino mang mananalig sa Kanya. Again, kaya nga sabi ni Apostol Pablo din mismo sa aspeto na yun ng 2 Corinthians 5, ang liwanag, this is the day of your salvation. No? Pinapahayag yan ng Biblia. Merong bang element ng panahon, may araw nang ikaw ililigtas ng Diyos, may araw, etc., may ganitong oras, may ganitong oras. And ano ang ginagawa natin sa oras na yan na pinagkakaloob pa sa atin ng Panginoon? No regrets. Lagi ang sabi ko, napakaganda ng naging pangyayari sa linggong ito. At yun yung puso ko, sakto eh. Kasi ito yung nakahanda ko ngayon for the month of May, step by step. We are supposed to be always masasabing in the grace of God, habang nag-aantabay po tayo ng mga katuparan pa na mangyayari. Mayroon akong mga nakita, yan typical eh, kaya doon ako nang manhik eh. Sa mga lamayan po kasi, dyan yung typical na, dyan lang nagkakakita-kita ang mga kamag-anak. No, para nagiging reunion. Dyan din, minsan, natuwa ako hanggang kahapon, may update ako eh, nagkakaroon ng mga pagtatanggapan, pagpapatawaran, yan, na mga pangyayari sa mga kamag-anakin, ganyan. Ayan, ang ganda, ang ganda. Andyan din ang malungkot na eksena na yung tinatawag na pagsisisi na, bakit nung buhay pa siya, hindi ko siya namahal? Bakit nung buhay pa siya, hindi ko siya nasunod? Bakit nung buhay pa siya, yung question na yun ni Sister Jane. Ang ganda, no? Bakit? Yan.
Pinahayag din niya ng Panginoong Jesucristo di ba? Nung sa kanyang huling mga sandali. My God, why hast thou forsaken me? Why hast thou forsaken me? Ganda. The word why. Again, the element there ng time, ganda. Pero yung song nila Pastor Bong, Sister Jane, Ma'am, on the positive, aspect. Hindi dyan nagtatanong yung mga awit na bakit siya napapahamak. So yung mga napapahamak, magsisi na kayo. Hindi yan. Hindi yung tanong dyan, why? Si Lord nagtanong ng why, hast thou forsaken me? Kasi alam ng Panginoong Jesucristo, damdamin niya yun, emosyon niya yun ng oras na yun, dahil ililigtas ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo ang sangkatauhan sa isang pangyayari sa lumantipan na ang tao ay magkasala sa Diyos. Andun po yun. Nung time na yon, tao po ang Panginoong Jesucristo, pinapahayag niya ang isang katotohanan, pinapaunawa niya na gagawin ng Diyos yun, nagsakripisyo ang Ama, ang Anak, ang Inalay, wala namang makakagawa nun eh. Sa atin, kaya mo yan, Brother Jojo, maging kulto tayo ngayong umaga. Kunin mo ang kutsilyo doon, ialay natin si Joanna sa Diyos ngayong umaga. Walang makakagawa. Hindi na natin kailangan gawin yun eh. Nag-alay na po ang Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay. Pinapaunawa ba? Kahit po yung iba, hindi nyo maintindihan ng Biblia eh. Kasi una, baka hindi totoo ang inyong pagtanggap. Pangalawa, baka hindi kayo lumago yung pundasyon ninyo. Kaya nga sa EPS, pinapaliwanag ko yan. Kasi yung Biblia po, yan pong batayan ng ating pananampalataya na siyang dapat na ipapatupad, of course, per level of faith. Wala namang makaka-perfect kaganyan eh. Parang si pastor, bago po ako nakarating sa antas ng aking pananampalataya. No? Nandun po yan, mga karanasan, tulad ng mga nababasa natin na yan. Yung concept ng paano manalangin, hindi po yun yung literal na ganitong gawin mong klase ng panalangin. Yung panalangin na yun ay sa aspeto na pinapaunawa ng Panginoon na siya nung nagturo na ganito kayo manalangin, tumawag kayo sa Ama sa Langit, pero kinumpleto niya yon, hindi lang doon sa Ama sa Langit, tinatapos niya sa John 14, John 16. Sa pangalan ko kayo humiling. Hindi kung kani-kaninong pangalan, red tape eh, kung kani-kanino pa dadaan. Hindi na po. Ang dami pong makakatotohanan ang pwede nating pagbatayan. Again, ang Bible po ay naglalaman ng kahalagahan ng panahon. Panahon na iginugugol natin ang buhay natin para sa Diyos. I hope ngayong umaga, very timely po, no? Na maipahayag ko po ito. I believe minsan, nung naalala ko lang po kasi si Pastor, hindi ako nag-uulit ng mensahe. Pero pag nag-ulit po ako ng mensahe, sa ibang aspeto, yan ang sinasabi ko sa aking kapwa mga ngaral dito. Ang Bible, pwede ulit gamitin. Liban na lang, si Pastor Rico, laging ang puso niya, yun ang mahalaga sa kanya. Rejoice in the Lord. Tignan niyo yung t-shirt niya ngayon. Nandun yung sa loob. Rejoice in the Lord. Di ba? Kahit ulit-ulitin ni Pastor Rico yan, maraming kahulugan yun kung bakit niya sinasabing rejoice in the Lord. Di ba? Ganun po yun. Hindi po dahil, wala na bang alam yung pastor na yun kung hindi yun ang imensahe. Pero may joke tayo dyan dati, di ba? Yung para bang isang iglesia na, yung mga maraming ganyan iglesia, umaarkila lang ng kanilang pastor-pastoran. Pero nung nataon na may dumating na pastor, nagmensahe, nung umpisa, tuwan-tuwa sila, yung galing ng pastor. Oh. Pero pangalawang linggo, ganun ulit yung mensahe ng pastor. Nagtataka na sila, hanggang 3, hanggang 1 buwan na, yun pa rin ang mensahe ng pastor. Di kinausap na nila yung pastor. Sabi na, Pastor, ba't paulit-ulit mensahe nyo? Hindi na ba kayo nag-aaral? Hindi na ba kayo makakapagpahayag ng iba? Sabi niya, hanggang hindi nyo nasusunod. Yung aral, ulit-ulitin ko. Galing ano? Kasi maraming ganyan Kristiyano eh. Hindi na ipapatupad. Kaya nga,
time. Yung element of time. Yan. Galing. Kaso, siyempre, kanya-kanya na lang kasi bakit po ganito puso ni Pastor ngayong umaga? Magsasalo po tayo ng ating banal na hapunan. Titignan natin yung ugnay na simbolo ng ating pagsasalo ngayon. Kasi yun yung aking hashtag mamaya. Hashtag time of refreshing. Yan. Naipauna ko na yan sa mga ibang kapatiran nitong ilang araw. Doon ako dinadala ni Lord sa there is this time of refreshing. And, Pastor, ano ba ang ibig sabihin ng time of refreshing na yan? Marami kasing gumagamit nito sa Biblia. May awit nga ito. Ewan ko kung kakayanin nila Pastor Bong mamaya. Kasi biglaan ko lang pong naalala ang napakagandang awit na yun mamaya. Sa mundo, mayroong sumikat na awit din na patungkol sa time, di ba? The time of your life. Di ba? Kaso yun, kodakan pa yun eh. Panahon pa yun nung hindi pa cellphone. Ano pa yun? Panahon pa naman picture yun. Ngayon, nandiyan yung mga high-tech na yung technology, di ba? Digital na eh. And nakaka-capture yung mga moments. Yan. Sabi nila, moments. Ako po, blessed moments lagi. Kasi yung mapagpalang mga panahon na ibinibigay pa ng Diyos sa atin. No? Habang tayo po nga ay babalik sa Psalms 150 verse 6, habang tayo po lahat ay may hininga pa. Dahil, tulad ni Brother Ruel, na mayapa na, titignan natin kung anong kaugnayan ng mensahe ni Pastor Ed sa pangyayari sa buhay ni Brother Ruel. Nung linggo lang, kasi ganun lang po yun. Pag tuwing hapon, bago po yun pumasok sa kanyang trabaho, panggabi po siya. Dadaan po yun sa likod ko. Alam niya, busy ako, ang dami kong kausap. Pag araw ng linggo dito eh. Dadaan lang yun, Pastor. Una na po ako ha. Kaso nung linggo talaga, very literal pala yung pagpaalam niya sa akin. Pastor, una na po ako. Nauna na nga po siya nung Lunes na po. But, yun nga po, nilalighten up ko ngayon ang mga mag-anak. Pinahinga ko po muna sila. I pray, nandyan sila sa FB Live natin. Yeah. Andyan din sila sa Zoom. Sige. Tingnan mo, monitor mo. Well, hindi ko makita dito sa monitor ko. But anyway, hello, Ma'am Sandra. Sige, take your rest muna. Okay kayo dyan sa inyong White House? Kala ko nasa langit na kayo kasi kulay puti yung nasa likod nyo. But anyway, yun po eh. What is isang biblical na pwedeng panghawakan natin pag ginamit natin ang times of refreshing? Yan po ay matatagpuan natin sa ilan lang naman tong verses ko, Ma'am Jane. Pakitignan nyo na lang. Nang ipahayag ito ni Apostol Pedro. Nandito po itong isang aspeto na ito na binabanggit na times of refreshing. Sa Bagong Tipan, doon po ako, then i-relate ko po yan sa tema natin mamaya. Kasi itong gagawin nating pagsasalo ngayong umaga, I pray maging makabuluhan muli, magiging aral niya ay magpapaalaala na meron palang isang pagkakataon sa ating mga buhay na matatawag nating times of refreshing. Ano ba itong kahulugan ng Acts 3:19 na ito, Pastor, nang ipinahayag ni Pedro? Siyempre, bigyan natin ng background. Si Pedro po ay hindi perpektong Kristiyano. Siya po ay sa simula, ay marami pong kwento sa kanya, pabigla-bigla. Yan. Biglang talon, biglang sabi niya, Lord, layuan mo ako, makasalanan ako nung sa pangingisda nila. Diba? Maraming aspeto na matutungayan nyo kay Pedro, mabilis siyang dumisisyon, tinagpas niya kaagad ang tenga ni Malchus, mga ganong kwento. Parang si Ninong Coco to. Pag aksyon kaagad. Aksyon! Hukom bitay kaagad. Hukom.
Pedro. Pero hindi siya perfect. Marami siyang mga aspetong, hanggang alam niyo ba sa kauli-ulihan ng pangyayari na, dapat level na niya. Kaya nga, totoo po ito. Panalangin niyo kami mga tagapangunan niyo, tagapangalaga ninyo. Wala pong perfect kasi kami ang target ng Diablo eh. Gusto ng Diablo patumbahin kami at marami na pong nagtumbahang mga mangangaral sa buong mundo. Continue to pray for us dahil hindi po lagi na, sabi ng 1 Corinthians 11, 13, hindi kami lagi nakatayo. Kasi may panahon, manghihina din kami. May panahon, lalo na yun, natunghayan ninyo noong January sa iglesia natin. Hindi man nila aminin, kung nag-stock man kayo ngayon, hindi ka nasa ganyang kalalagayan kung hindi nangyari talaga yung dapat mangyari. May nasuway kang guidelines na hindi ka dapat solo-solo, lalo na isang minor de edad. O di na set up ka, sabi mo, pero sa aking kaalaman, kalungkutan ko, yung panahon na sinayang mo, pang-apat mo na yan eh. So, kalungkutan, tukso, pita ng laman. Buti pa sana kung ako gusto ko dapat, kung gugustuhin ko lang, yumaman pa, ang daming aspeto. Lalapit lang ako sa mga politiko, manghihingi ako, etc., etc. Yeah? Pero, yung mga nandun nung last night, di ba? Anong tawag ko doon sa bisita natin? Lingkod bayan lang, hindi ko binanggit ang pangalan. Friend ko yun sa Facebook, nag-post lang ako, personal ko sa Facebook nung gabi, di ba? In-acknowledge ko siya sa Facebook ko na siya ay nakiramay. Pero hindi ko para, yung lugar ng gabi na yun, nagpapahayag ako, ang babanggitin ko doon ay Panginoong Hesukristo. Walang Poncio Pilato akong babanggitin. Kahit pa kung sino presidente ang nandoon ng gabing yun, lingkod bayan ang tawag ko. Mga naglilingkod sa bayan. Natouch nga ako eh, kasi minanuhan ako eh, di ba? Sino ako para manuhan? Dapat nga babasbasan ko ng gano'n, pero nahiya din ako eh, pero sige po. Hindi naman ako si Erap dating minamanuhan para yung boto mo ay sigurado. Pero mga personal ko po yun, malinis po yung tayo nun. Alam ko yun kung sino yung. Hindi po ako nakikiugnayan sa mga alam kong iba po ang record. So, but anyway, sinishare ko lang po yung mga pagkakataon sa buhay ng inyong pastor. Kasi wala pong perfect. So, nung si Pedro, balik ako kay Pedro, ito po yung background niya para hindi na, basahin niyo na lang po assignment, Acts 3:19. Nagpapahayag na si Pedro dito eh. Tapos na siyang i-restore ni Lord ng 3 beses. Mahal mo ba ako, Pedro? Okay na. Binasbasan na ng Diyos ang iglesia sa Acts 1. Okay na. Eto na si Pedro, nagpapahayag na siya ngayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, di ba? Sinasabihan niya ngayon, hindi lang ang kapwa niya Hudyo sa chapter 3, pangkalahatan yun. There is this time of refreshing. Ano ba yung sinasabi ni Pedro na yun? Kasi siya, naranasan niya yun eh. Ang tinitingnan ko lang ngayon dito, sa nangyari sa kanya sa Galatians 6, kung paano niya muli natikman yung time of refreshing. Kasi, ang mga workers dito, tulad ni Brother Jojo, natikman mo na yung time of refreshing na yun, di ba? Ang sarap, di ba? Mamaya, papaunawa ko anong ibig sabihin. Hindi lang si Brother Jojo, inaangat ko yan, worker. Pastor Rico, lahat yan. Nihintay ko din nga, ma-time of refreshing ako, hindi pa ako dini-DA ng council eh. Ayaw pa nila ako i-DA. Di ba? Salamat kung wala pa kayo nakikita sa akin para ako ay i-DA ninyo. Salamat kung wala pa ako. Kasi ang puso ko, ala Pablo ko eh. Lord,
wala akong tatamaan dun sa tatlo. Kasi yung tatlong yun, pinapaunawa ko yun eh. Yun ang tignan nyo sa isang lingkod ng Diyos. Yung pita na naman, pita ng mata, at saka yung pride of life. Yan, tatlong yan. Pag yan ang meron ng inyong tagapangalaga, mag-isip-isip kayo. Ano po? Hindi din po ako perfect. Meron din po akong mga pampersonal kong katangian. Totoo po yun. Na-touch nga ako eh. Maganda yun. Masaya ako doon. Hindi sa baka mag-worry kasi nasan si Ate B. Baka mag-worry si Ate B sa akin. Bakit nachikahan ako ni Sister Michelle? Gusto ko yun. Sabi ni Ate B daw, si Pastor, talagang totoo sa ang ganda yung ibang niyang views, pero may nabanggit siya, kahit masakit magsalita. Yahoo! Kayong mga nakikinig, nasasaktan po kayo. Gusto ko po yan. Sabihin nyo, kayo masakit kayo magsalita, Pastor. Kasi pag sinabi kong wicked ka, sa Tagalog, pag sinabi kong, ayan si Ate B. Ate B, sinichika kita dito. Sabi nga, di ba? Pag sinabi ko talaga, yun ka eh. Di ba? Hindi pagbumura yun. Pag sinabi kong, ganun ka, ang Panginoon, ganun din humatol eh. Si Pablo, ganun din humatol magsalita, di ba? You hypocrites, mga anak kayo ng ulupong, anak kayo ng diablo. Nandun yun eh. Huwag nyo nang pagandahin yung, pag sinabi kong walang hiya yan, ay huwag nyo sabihin, hindi yan mabait. Mga fake yun. Ipokritong tao yun. Yung mga kapatid, yung mas malalam yung pananalita. Ipokrito yung mga taong yun. Pero wag naman kayong katulad ng namatay na nagmumura pa. Na po. Wag naman yun. Iba naman yun. Kasi intentionally, minumura niya talaga yung mga kaaway niya sa pangangaral. Iba yun. Pero pag pinapahayag niyo yung Bible, pakisabi niyo yun, pag sinabi niyo prostitute ka talaga, sabi ng Bible. Whore ka talaga. Di ba? Huwag niyo pong masamain pag binanggit yung word na, mga anak, wala ditong hipokrito mga bata, may mga bata tayo. PUTA ka, talaga PUTA ka. Kasi baka yun yung pagkatao mo eh. Ha? Huwag po kayong hipokrito. Pag sinabi sa'yo, immoral ka, yun ka. Sabi ng Bible. Okay po? Pero yung mga lahat ng katatayuan, kaya tandaan niyo po ito, ginamit ko yun. Kasi pag necro, ang laging ipapaunawa dun sa mga tumatayo. Ang bait niya, ganito siya, matulungin siya. Ang sabi ko nga sa necro, bago ko sinimulan ipaunawa niyo po dito yung isang mga pangyayari. Kaya pag ang necro nang nasa faith, ang sinasabi ko lagi, tinayuan ko yun, si Brother Ruel po ang pangalawa nating manggagawa. Matapos ang matagal na taon, nauna po si Sister Nitz. Siya po yung pangalawa pa lang na worker natin na umuwi sa Panginoon. Official official na worker. Ilang buwan pa lang si Brother Ruel, November, December, January, February, March, April. 5 buwan pa lang, wala pa nga, hindi pa nga regular status kung sa mga nagtatrabaho, nasa probationary pa lang. Umuwi na, napagod na kagad, hindi. Pero before po, matagal na po yung pagod sa mga ginagampanan niya. Alam mo sabi ko, bago siya na-qualify, Brother Dennis, ino-observe lang kayo ni Pastor ha. Hindi ako nag-a-appoint pag alam kong, sabi ko, si Brother Ruel po ay dating makasalanan tulad ko. Tulad ni Pablo, di ba sinasabi? Pero makikita nyo po ang naging pagbabago sa kanyang buhay. Hindi ko po pinapogi si Brother Ruel doon sa eksena doon. Acknowledge ko po na kahit pang-personal, siya po talaga yung tumutulong sa amin
sa aircon, sa bahay, sa mga electricals. Tapos, dumating po ang isang pagsubok sa amin, di ba? Last October, buhat-buhat po niya yung pagkabigat-bigat na washing machine ni Eunice. Liban sila, Brother Danny, iba-iba mga buhat, kama, acknowledge yun. Siya muna, sikat, Brother Danny, tsaka ka na ha, si, gusto mo na ba? Gusto mo na ba? Gusto mo na ba pasikatin kita? Oh, hindi mo pa panahon. Hindi mo pa panahon. Yung time of refreshing nga ito ngayong mensahe ko ngayong umaga. Hindi mo pa panahon. Kaya si Brother Dennis, sinidelights ko pa lang. Brother Dennis, hindi po tsaka pa namin alalahanin ng mga ginagawa ninyo. O si Brother Ruel muna ngayon. Siya muna ang Ma'am Ellen. Nakikinig ka ba dyan? Sige. So, sabi nga, ano ba yung mga alaala ni Pastor? Ganda. And kagalakan ni Pastor, na alam ko si Brother Ruel ngayon ay una, nasa presensya na po ng Panginoon. Nakakatiyak po kami doon, lalo na po ang mga pastor na nag-aalaga. Kita namin yun eh. Alam naman namin na wala namang sin that leads to death si Brother Ruel. So, kung mayroon man siyang mga sakaling pagkukulang pa, kahinaan, ang Diyos na po ang nakakaalam. Lagi ko lang pinaniniyak sa inyo, tiyakin lang na walang kasalanang dadako sa kamatayan. Ha? Walang perfect. Wala pang perfect. Kahit si pastor, nagagalit ako. Wala pa yan. Walang perfect. Patuloy po. Kaya yung mga ipokrito dyan, mga ngaral na akala nyo mga santo-santito na kayo, ano rin po ang inyong mga puso. Sabi nung awit kanina, heart to heart. No? Tignan ang mga puso-puso natin. So, yung backgrounder ko po, tapos dadaan lang ako sa ilang katotohanan, bago tayo magsalo, ano ba ang tinatahak ni Pastor dito sa hashtag niyang Times of Refreshing? Nagamit po yung pangyayari kay Brother Ruel para magkaroon po ng Times of Refreshing. Una, sa kanya pong mag-anak. Ano ba yung times of refreshing niyan, Pastor? I hope, secondarily, sa ilang mga nakiramay, marami nagpuntahan doon. Dami dong ex-com na nakita ko. Di ba? Then, yung dating malapit din sa amin na ex-com, ay andun na, okay na. Siguro nakita niyo naman sa picture, di ba? Naghingi na ng patawad na sila ay mga nadamay lang din. Intindido naman yun. And dalangin ko rin, for a pastor, that's a time of refreshing. Ano ba purpose? Mamaya i-define natin. Time of refreshing din yun kay Pastor Ed. Na nandoon, yapus-yapus ka, ayoko bitawan. Diba? Hindi ko lang masabi. Huwag muna ako yapusin, hindi pa ako nakakakyat sa Ama sa Langit. Yapos-yapos ako, ayoko bitawan eh. Kidding aside lang po yun. Si Lord lang po yun. Nang hinahawakan siya ni Maria. Dami pa nangyari na issue. Makikita mo doon, ang paghagulgol ng isang nagsisisi. Bakit? Yan yung awit nga nila, Sister Jane. Bakit on the negative side? Pero yung awit nila, Sister Jane, is on the positive side. Kasi ano yun? Bakit natin kailangan ang Panginoong Jesucristo? Yun yung awit nila, Sister Jane. Ha? Ganda nung awit na yun, Sister Jane, yung nilalaman yan. Pag ako nag-worship po, yun yung inaano ko kung paano mangusap si Lord sa akin. Hindi ko alam kung na-enjoy niyo yung mga lyrics na yun habang umaawit din kayo, kung naging makatotohanan din po sa inyong mga puso ngayong umaga. Or ritual lang ba kayo? Umaten lang kayo for the purpose na umaten? Alam niyo po, every time na tayo po dapat ay nagtitipon, andun na po yung tinatawag na voice of God. Sa mga nananalangin, sa mga nagpapatotoo, sa mga awitin, dapat nangungusap ang Diyos sa atin. Para, pwedeng sabihin, naging makabuluhan ang oras na yun ng aking pagpupuri at pagsamba sa kinikilala kong Diyos.
kung ako po ay nagkukulang, may kahinaan, baka ito na yung panahon na tayo po ay times of refreshing. Sino po yung marurunong sa computer? Sino po yung marurunong sa inyo CP? Majority. Di ba? Meron diyang, para mas gumanda ang takbo ng inyong mga computer at saka ng mga CP ninyo, meron sabi diyan, refresh mo. Refresh. Di ba? Pag refresh ka, parang si Ma'am Joyce ngayon yan. Refresh yan si Ma'am Joyce ngayon. Kasi dumating saglit si Brother Edmar. Sa mga kapatiran po, baka mapansin, kala ko nga nandito pa nag-practice pa ng kanta pero, ma'am, kakanta ka mamaya, Ma'am Joyce. Sabi, nakalagay ng practice lang. Okay naman. Kakatouch, di ba? I know, na-repress, nagkita yung mag-asawa. Kaya nga sabi ko, ma'am, kayo na muna, kasi makakagulo lang, mabuti, Ma'am Joyce, natapat na busy kami ng ilang gabi. No? Wala yung mga tropa. Kasi kung hindi, kasama pa yun sa barko, manggugulo pa yun. Mabuti nagkasuluhan naman kayo ni Brother Edmar. At mabuti rin nakauwi si Brother Edmar muna sa kanilang bahay kahit isang gabi lang. And yung idea ng times of refreshing, ipipresent ko po, positive, negative, nandun yung katotohanan na binabanggit ni Pedro. Kasi siya nung magpahayag, again, tandaan niyo po yan, ang mga pastor dapat, pag nagpahayag sila, katangian nila yon. Parang si Pablo. Di ba? Katangian ni Pablo yun eh. Oh. And talagang makikita niyo, wala siyang ganung nagawa na pwedeng sabihin, wow, ang ganda ng smile ni Ma'am Darlene. Refresh ka na, Darlene. Pagod na pagod din yan. Thank you sa ginampanan mong pagbibideo at pagkuha-kuha ng picture. Thank you, thank you. Thank you sa pagtitimpla ng kape ni Pastor. Kasi wala si Ella eh. Busy si Ella sa kakaiyak. No, Ella, si Darlene muna gumampan dun sa kape. Yung idea ni Pedro, karanasan niya, sinasabi niya, there is this time of refreshing. Ano ba ibig sabihin ng time of refreshing na yon? Well, tingnan natin po, hindi dahil computer tayo, hindi dahil cellphone tayo ngayong umaga. Nang nandun kami sa ospital, nag-aantabay pa po kami ng mga proseso, dokumento, tsaka pag-aasikaso ng mag-anak sa punerarya. Si Ma'am Ellen, nung medyo nandun na kami sa labas ng ER, sabi niya, pasensya na, Pastor, sa abala. Kasi nandun po kagad ako nung mga sandali na yun. Sabi ko nga sa kanya, Ma'am, anong meaning ng pasensya sa Hebrew? Yan. So, ngayong dagdag ko lang sa idea yon. Yung time na yon, tinatry ko ma-encourage si Sister Ellen kahit umiiyak, kahit malungkot. Tinatry ko siyang taniman ng isang katotohanan. So, nag-aaral ako, ma'am. Tinignan namin. Meaning ng pasensya na sa Hebrew ay shabionot. Shabionot. Tingnan nyo na lang. Pero, huwag nyo naman sambunutan yung shabunutan nyo. Shabionot. Chabi, pagpasensya. Oy, kayo yun ang sabi nyo. Bahala na kayo. Bahala na kayo. Kami ni Sandra, nung sabihan din niya ako, Pastor, baka naabala na kayo. Ganon din sabi ko kay Sister Sandra. Ma'am, ano bang meaning ng abala anong word, ng Hebrew sa abala? Hinahanap namin. Wala kami makita kasi ang daming words na pagsasamahin. But ngayong umaga,
Ano ba itong praise na time of refreshing? Kung titignan niyo po siya sa Hebrew word, nandyan po napakaganda ng kanyang, ano din po, matatawag na Hebrew word niya. Ito yung mga mahigpit ang pangangailangan. Shamani. Alam niyo na naman, may rhyming na naman yun. Ma'am Tessa, Shamani. Shomani. Z-M-A-N-E-Y, Shamani. Times of refresh. Nakaka-refresh yun pag pera o usapan. Tapos papagpalaing ka. Nakaka-refresh talaga, diba? Pag may binibigay siya. Yung mga pagpapala, salamat. Hindi ko pa lang po na-post kasi pagod na ako kagabi. Salamat na kahit pala sa libing, isang bag ng puro sabon. Maraming salamat, kapatid. Kilala mo kung sino ka. Hindi ko pa lang napopost na medyo na knockdown na si Pastor kahapon. Pang isang taon na namin yata ang sabon. Dami talaga. Para mang ibig sabihin, Pastor, magsabon nga kayo. Parang, dami. Mayroon pang Downy, ang dami. Post ko pa lang po. So, salamat sa lahat. Nakaka-refresh, di ba? Nakaka-refresh. Yan yung isang anggulo ng refresh. Yan. Okay? Pero didingnan ko pa lang po, habol natin to. Dahil sabi po, ano ba meaning ng times of refreshing? Yan. Sa Hebrew word, although nabanggit ko na yung kanyang Hebrew word, gamitin ko lang yung aking maliit na notes. Typically, it refers to yung time nga, yung periods of spiritual renewal and revival that comes from God. Especially when people turn back to Him in repentance. Meron po akong ganyan. Mag-ina ko. Tuwan-tuwa po ako nung Friday night, hindi po ako bitawan. There is the time of refreshing. Peter tells the people to repent and turn to God so that their sins might be blotted out. He was referring, of course, when Jesus will return and rule in righteousness. Kaya yan nga po ang simbolo ng ating pagsasalo. Ginugunita natin, pinapaalalahanan tayo kahit tayo po mga nasa Panginoon na, baka patuloy na tayo po ay may kapaguran na, may mga kahinaan na, tayo po ay ma-refresh sa ating pananampalataya. Kaya ang ginagawa po natin ito every first Sunday. Pasimula ng buwan na kinakaharap natin lagi. Kasi nga po, yung halaga ng panahon. Paano na naman po natin gugugulin ang mga panahon pang ibinibigay ng Diyos sa atin. Sukdulan, paano ako nang encourage sa mga gabi na yon, araw, na tayo ngayong umaga, dadating yung isang time of refreshing na yon. Doon tayo maghahari tayo kasama ng Diyos, mga kapatid. Paniwalaan nyo man o hindi, sabi nga ng pinakamatalino sa lahat, the omniscient God, John 11:26, believest thou this, di ba? Kaso maraming Christian, pasok sa kanan na tenga, labas sa kaliwang tenga. I pray, pagpasok sa kanang tenga, pasok sa puso. Tapos, yung typical, kandaduhan nyo na para wag nang lumabas sa kaliwang tenga. And, ang ganda po ng damdamin na yun, bakit po? Si Pedro, natikman niya yun eh. Nang mapatawad siya ng Diyos. Kaso ang problema, wala nga perfect eh. Kasi sa Galatians 6:6, nagkasala siya ulit. Na kailangan pa siyang i-rebuke ni Pablo. No? Pag binasa niyo po yung Galatians, ni-rebuke siya doon ni Pablo. Ipokrito ka, Pedro. Nakikisalo ka ng kain ng ganyan sa mga kapwa mo, Hudyo.
Ganda po wala pong perfect pa. Kahit si Pastor, may mga process pa po ako sa mga nakakakilala sa akin. Pero, isa lang po ang tayo ko. Yung seriousness ko sa Diyos. Nakakatiyak po kayo doon. Pero hindi po ako santo-santita na hindi ako nakukonsumi sa mga traffic, ng mga kamote riders na yan. Ano po? Pero huwag kayong mag-alala, hindi niyo ako mapapanood sa FB na nag-road rage. No. Hanggang, lang din po si Pastor. Totoo po yun. Minsan, ito yung term ko mamamatay ka rin. May masama ba doon? Totoo naman yung sinabi ko yun mga kamote riders na yan, mamamatay din yan. Yung mga jeepney driver na yan, mga tricycle driver na yan, mga bus driver na walang hiya yan, di ba? Mamamatay ka rin. And ang tanong ko, pasok agad sa isip ko, Lord, patawad. Kasi dapat nga pala maipanalangin silang maligtas. Pero siyempre, pag tinir mo silang mamamatay ka rin, automatic yun Pag mamamatay sila sa kasalanan, dun sila sa impyerno. Kaya ang ganda nung testimony ni Sister Sandra. Mamanday. Ganda ng dating niya talaga lahat. Tapos biglang, saan ka man naroroon, Brother? Saglit. Hindi, maganda naman yung hangarin ni Ma'am Anday doon, ni Sister Sandra doon. Meaning, yung idea niya, nandun si Brother Well, siyempre kay Lord, pero yung idea na, saan ka man naroroon. Baka lang ma-misunderstood kasi ng iba. Hindi pa pala ninyo tiyak, nasan si Brother Well. Yung idea lang po na, yung kasabihan yun di ba, na saan ka man. Ayan. So, balik po ako sa mga root word na yan. Yan. It is linked to rest. Ayan, rest din. Ang times of refreshing. It is also linked to what? Restoration. Kaya nga dapat yung mga nagkakasala, magpa-restore naman kayo. Huwag na kayong lumaban. Pagod na rin ako mga ex-com. At saka mandi Pagod na ako. Tapos, hihingi ng tawad pag ilang taon nang nakalipas. 10 taon. Sabi ko, ba't hinintay-hintay nyo pa? Sinayang nyo pa, no? Alam nyo naman, may guidelines. Hindi ako pwedeng pumunta sa inyo pag ex-com kayo. Magulang ko nga di ba? Hindi pa ba yun sapat na patunay kay Pastor? Magulang ko nga, hindi ko pinuntahan sa burol at saka sa libing. Hanggang ngayon, tatapatin ko kayo, libingan ng bayani, heritage, hindi pa po ako para pumunta doon. Sa mga baguhan, si brother, siguro sabihin, anong klaseng pastor ito? Kapatid, ang pastor niyo po ay tumatayo sa kalooban ng Diyos. Kahit magulang ko po sila, pero meron silang pagkakasala sa Diyos, hindi ko po yun pwedeng konsintihin. Tinakwil po nila ako. So, I have Psalms 27. I have a Father in heaven na hindi magtatakwil sa akin. Kaya paalala ulit sa mga kapatiran, Brother Felipe, baka naghahanap kayo ng iglesyang liberal, ay hindi po kami liberal dito mahigpit po kami dito. Kasi ayaw naming managot sa Diyos. Sa mga baguhan. Ayaw po namin managot sa Diyos. So tuloy lang po ako sa ilang idea nito. Restoration. Magpa-restore lang po kayo. And then, andito po yung spiritual revival o renewal. Ayan. Sabi ko nga doon sa mag-inang aking alaga dati, sama tayo. Marami pa tayong gagawin sa Panginoon. There is that spiritual renewal or ongoing opportunity na makapaglingkod tayo sa Diyos, makapamuhay tayo para sa Diyos. The times of refreshing. Kasi
may ilang aspeto to na gusto ko pong gamitin, napakaganda rin. Yung word kasing refresh ay isa din po yung nakatotohanan na meron siya sariling word. Yung times of refreshing kasi si Mani na yun, parang isang term na yun eh. Raba. Pag sinabi mong refresh, pakisabi sa mga katabi ninyo sa inyong tahanan, raba ka. Raba ka. Yeah. Meaning, refresh ka kay Lord. Or, ganda eh. Dahil while waiting for our Lord Jesus Christ, ayan yung breaking of the bread natin. 1 Corinthians 11:23 to 25. In memory, di ba lagi? Kaya tayo nagsasalo tuwing unang linggo. Nang sinasabi ng Panginoon nung time na yon sa Matthew 11:28, ilan lang verses yan, Ma'am Jane? Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. That's the time of refreshing na pinapangako ng Panginoong Hesukristo, ano po, sa darating na panahon, nang ialay niya ang kanyang kaligtasan at sa kanyang muling pagbabalik, hindi lang ako lagi doon, ginagamit lang natin to. Ang iglesia natin ay may tema na hindi lang din tayo may buhay na walang hanggan. Ano bang, hindi niyo ba naisip-isip yun? Anong gagawin natin doon sa langit? Kaya nga ang holy and true, ang gift natin dito is worship. Kasi wala na tayong gagawin sa presensya ng Diyos kung hindi po magsamba. Dito, tinitrain na po tayo ni Lord. Iwanan na yung mga bagay na nakakaabala sa atin at unahin na po ang Diyos sa buhay na ito. Kasi baka hindi tayo mag-qualify. Kasi alam niyo, maraming iglesia ngayon, quantity ang gusto nila. Yan, sa mga baguhan, Brother Felipe, sa mga baguhan namin sa iba't ibang lugar. Gusto nila yung maramihan, yung masaya sila, akala nila ha. Ako po, ang puso ko po ay quality church. Hindi ko po kailangan ng maraming membro. Ang puso po ni Pastor ay yung makita ang bawat kapatiran na lumalago sa Panginoon. And malaki pong pananagutan yun pag nagkaroon ng kapabayaan po ang isang lingkod ng Diyos. As of now, mag-o-August na naman, magkasunod yan birthday ko, 64 ako, sa August, 35 years na po akong pastor. No? Purihin ng Diyos, lagi niya ako nire-refresh. Dami na po akong pinagdaanan. Dami kong pagsubok, ang dami kong pampersonal, ang dami kong physical dati. Pero salamat, very healthy pa rin ang inyong pastor. So, ganda nung kwentuhan namin ni Ate Oli kahapon Pastor, ba't nangyari yan? Meron siyang excerpt sa akin, yung ganito, ganito. Lagi ko pinapaliwanag yun Double J. Pag nasa kalooban ka ng Diyos, tulad ka ni Job, pinatatatag ka niya sa pananampalataya. Pero pag ikaw ay Jonah, tinutuwid ka niya, minamali ka. Yung mga mali mo, gusto ng Diyos ayusin. So, minsan may wake-up call. Kaya nga, whatever ang nangyari, walang makakapagusga kung sino yung mga umiiyak sa lamay, sino yung ganito, kasi hindi mo yun sila maano Baka yun yung oras na nagsisisi sila, bakit ng buhay, hindi pa kita minahal. Sa mga, si Dia ngayon, mahal na mahal ako No, Dia? Si mama mo, mahal na mahal mo rin ngayon. Mahal na mahal ka ngayon ni Dia.
Ganun yung kailangan dadating ba yung pag mawi-wake up call ka pag, oh, yun din sabi ni, welcome back, Sheila, kung nanonood ka man sa FB Live, or mapanood mo ito mamaya. Welcome back sa inyong mag-ina. Sabi ni Sheila, Ma, baka naman iwanan mo na ako kasi answered prayer ka na kay pastor. Yun ang inaalala naman ngayon ni Sheila. Ma, baka iwanan mo na ako kasi. Biniro ko si Ma'am Epin eh. Ma'am Epin, pasalamat ka sa Diyos, may guidelines na hindi ako pwede dumalaw sa NADA kahit mahal ka namin. Kasi baka pag dinalaw kita, may paglagyan ka talaga. Madadagdag ka sa mga record ko. Pero joke lang po. Masaya kami nung Friday night. Masaya po kami. And times of refreshing. Mga una ko pong inalagaan, mga kamanggagawa na makikita mo, kaya tayo po na nasa maayos na kalalagayan pa, huwag na po natin sayangin ang ating mga oras, ating mga buhay. Kaya nga tayo ni Pastor, 3 lagi, di po ba? Enjoy life with God, family, ministry. Marami pong Christian hindi pa nasa ministry eh. And then, namamanik po ako kasi yun po yung hiling na panalangin ni Brother Ruel. Lagi niya sinasabi sa akin, Pastor, mabuo po kaming mag-anak, mga anak ko na medyo namasyal, magkasama-sama sila. Kaya nung April 20 po, yun yung posting ko sa Facebook natin. Yun po yung sumalang na sila, Ezra and children. Tuwa-tuwa po si Brother Ruel doon sa likod. Magkatabi pa sila ni Ezra doon sa group picture. Eh. Kasi nakita niya yung kanyang mga anak na bunso. Kasi yung kuya niya, magagaling yan eh. Si Kiel naman, medyo nabibisi, pero alam namin, marunong din dapat sa instruments. Ang puso ni Brother Ruel, magkakasama sila sa isang church, naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko naman, doon sa panganay, okay lang yan dyan kung nandyan na kayo sa isang ministry ngayon. Basta magpatuloy kayo. Pero bilang isang pamilya, magsama-sama na kayo lagi. Maximize na ang panahon. Pero, yun nga, typically, nangyayari yan eh. Kasi ang gawa ng job, lumanghad lang. Pero na-answered prayer po si Brother Ruel, ang dami niyang ginawa. Napagbati niya yung mga nag-aaway-away. Napagbati din niya yung mga pamangkin niya. Marami nangyari. Ang ganda. Napagbati kami nung lamay na yon. Inintay daw ako, Miyerkules ng gabi, tsaka Webes ng gabi kasi wala ako eh. Inintay ako, biruin nyo. No? Pinagtyagaan ako antayin nung kapatid na yan, si Ma'am Epin. And kaya nung makita niya ako nung Friday night, nasa pintuan pa lang daw ako kahit bulag na siya, aninag daw niya yung kagwapuhan ko eh. Thank you, Ma'am Epin. Binola pa ako eh. But anyway, times of refreshing. Pero, liban dyan sa mga damdamin na yan, grabe, pansinin yung Bible, yan yung kapahayagan eh. Ha? Diba? It's always a time of refreshing. Habang may hininga pa tayo, Lord, habang may lakas pa tayo, dami pa pong pwedeng gawin para sa Panginoon. Ma'am Jane, dagdag mo yan ha. Dami pa tayong gagawin, Ma'am Jane. Pagod na ko siguro si Sister Jane. Pastor kasi, ma'am, marami pa tayong gagawin, ma'am.
Pero malapit na bumalik si Lord, ma'am. Yan na lang pang encourage ko. Malapit na dumating si Lord. Idagdag natin itong doctrine na ito, ma'am. Times of refreshing. Di ba kung balikan nyo yung, naalala nyo talaga, hindi nyo napahalagahan yung pagliligtas ni Lord sa atin. Kung hindi nyo na maalala, ipapaalala ko ulit. 1 Corinthians 11, 23 to 25. Very simple. Inalay po niya ang buhay niya para sa ating kaligtasan. I pray mapahalagahan na po natin ang ating mga buhay-buhay. Tayo po yung magsalo. Go ahead, Ninang Bong, Ninang Jane, kung anong inyong awitin. Pwede daw, kaya. Sige. Yan na lang muna i-breaking of the bread natin siya. Pero kakantahin din natin mamaya yan. Ilipat nyo na lang yung song na yan ng breaking. Tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang kung kaya ni Ninong Bong. Kala ko lang kasi baka hindi kaya. Sige nga. Pasadahan nyo lang, ma'am, then tuloy nyo rin yung breaking of the bread nyo, ha? Narinig ba ako? Narinig kaya? Times of refresh. Times of refreshing. Nawala.